back for another food review vlog, where we'll indulge in the renowned culinary delights of Malaysia. Join me for this exciting episode, exclusively from Georgetown, Penang, Malaysia! Charot! Hi mga akla! Welcome back to my YouTube channel. Shoota kayo! Char! Ayun na nga mga akla, it's our second day pa din dito sa Penang, Georgetown, Malaysia. O, diba? Kung nakita nyo yung sa una kong video dito sa Penang is Penang Hill Tram. Tapos, nagpunta nga tayo sa mga jetties. And for now, syempre, diba? Kaya nga tayo pumunta ng Penang is para makapaglibot pa at syempre para makakain ng mga pinagmamalaki at ng mga pinakamasasarap na street foods. Dito lang yan sa Georgetown, Penang. Ay mga akla, kaya nga tayo pumunta dito. It's my first time din ha. Sa almost 11 or 12 years ko dito sa Malaysia, hindi pa ako nakakapunta dito kasi sa Kuala Lumpur naman is may mga authentic Penang foods naman. But for sure, syempre, di ba? Kaya nga pumunta tayo dito sa Penang is para matikman natin mismo, o di ba, ang mga authentic Penang street foods at sa mga iba pang mga kakainin dito sa state na to. At mga akla, alam nyo ba? Syempre hindi pa, di ba? Si akla, bida-bida. So, syempre, ang Penang, or particularly ang Georgetown, is a UNESCO World Heritage Site which features Malaysia's best restored and adaptive traditional architecture as well as multitude of heritage trades and arts. So makikita nyo dito sa sa Georgetown, marami silang mga restored architectures na parang panahon pa ng mga British, panahon pa ng sobrang kopong-kopong. Kaya parang dito kasi naglalaro yung old and new. So parang kung iisipin nyo, itong Penang is para siyang Cebu City sa atin. So merong talagang mga lugar na alam niyo parang pangmatagal na. Tapos, and after that, syempre, is nag-e-evolve din naman tong Penang. Sobrang nito, sobrang dami ng mga companies sa mga tall buildings ang mga nagliliparan dito. Saka syempre, yung mga pinagmamalaki nga nilang mga street foods, para rin siyang Pampanga. Kung meron tayong culinary capital of the Philippines, which is Pampanga, meron rin naman silang culinary food destination and also street foods, which is etong ang Penang. So, ayun mga akla, ang gagawin lang natin for today is kakain. Siyempre, maghanap ng mga masasarap ng mga pagkain. Maghanap tayo ng mga restaurant na madaming kumakain. Kasi siyempre nga, kapag madaming kumakain, siyempre, mas masarap. Pag walang mga nakapila at walang kumakain, siyempre, mahal or hindi masarap. Siya, sige, ilaban na natin to mga akla kahit na sobrang tirik ang araw. Ayan, bubuksan muna natin. Buksan natin yan. Hindi pa pwedeng hindi bubuksan. Ayan, ayaw na mabuksan. Charot. Ito na lang kabila. Hindi pa pwedeng hindi natin bubuksan yan. Bago tayo lumabas. Hindi tayo maglalatek! Charot, ilalaban natin to para sa vlog at para rin sa inyo at para matakam din kayo at sa mga pupunta pa dito sa Malaysia at may mga nagpaplano pumunta ng Penang. Ayan, sundan nyo tong vlog na to. Oh, huwag nyo kayong mag-ano, just skip dyan ha. Kaya tara na, laps na tayo! Nandito nga tayo sa first stop natin. Nandito tayo sa Kimberley Street or Kinamberloo Street. Charot lang Kinamberloo Kimberley Street talaga dito sa Georgetown, Penang. And then nandito nga tayo sa SS88 restaurant. And ang una nating kakain ay Yifumi. Ito nakita nyo yan. Ang sarap niyan. So, hindi ko pa siya natitikman pero ang sarap na agad niyan tignan. Pero eme-eme lang pala yung masarap kasi masarap lang siyang tignan. So, titikman natin siya mga akla. So, ito ay nagkakahalaga ng 10 ringgit or 120 pesos. So, medyo pricey siya ha.
So, tikman natin kasi hindi ko pa ito natitikman saka bago siya sa paningin ko. Pero, mukhang may kaparehas to mga akla. Tikman na lang muna natin. Tignan natin kung anong magiging lasa. Sarap. Masarap. Hindi siya yung typical na mga Chinese na mga na mga noodles. Tapos meron siya dito one and then another one shrimp. So 1 and 2. Dalawa yung shrimp niya. Masarap to with chili. Yan o. Sarap. In fairness ha. Saka maganda yung dito. Maganda yung kainan kasi ang lakas ng electric fan. Lakas ng aircon. Try natin mga meat. Grabe, sarap din ng noodles. Masarap yung noodles mga bakla. Hindi overcooked. Parang may kalasa yung noodles. Hindi siya yung typical na noodles na kinakain natin ha. Sarap. Masarap. Medyo matigas-tigas yung noodles. Hindi siya overcooked. At ang ganda nung combination niya nito. Ito papakita ko sa inyo mga akla. Nito. Yung parang papuntang sipon na. Yung texture niya is parang yung sabaw, texture niya yung parang lomi sa atin, lomi Batangas. Ang sarap. Lagyan natin na ng baboy, atay ng baboy. Lagay tayo ng yung pork. Yung pork nila. Lagyan din natin ng pork pa. And noodles. Perfect combination. Dahil dyan, mga akla, recommended tong SS88 restaurant dito sa Kimberly Street. Pag pumunta kayo ng Penang, okay din yung price. Medyo mahal, medyo mura. So, para nasa gitna lang siya. And then, masarap yung pagkain. So, hindi muna tayo todo mga bakla kasi marami pang kainan dito. At abangan nyo na lang or sunod kayo sa susunod nating mga kakainan. Diyan lang kayo. So ayun na nga mga akla, after namin kumain dun sa noodles, nagpamassage kami. So after namin magpamassage, nagutom kami at pumunta nga kami dito sa Dim Sum Valley Ventures. Dito lang din yan sa Georgetown, Penang. So ang total na bill namin dito is 35 ringgit and 80 cents. So mga nasa rin to ha, almost 380 pesos together with the dim sum, dalawang mineral water, saka meron din kaming laksa noodles. So tikman na natin to. Favorite ko kasi yung chicken feet, pero try natin. Iba yung chicken feet nila, no. Kumuha ka lang dito, Chad, ha. Kuha ka lang. Ayan siya, oh. Kulay itim. Usually yung Chinese chicken feet, kulay orange or dilaw na Teka, saan natin ilalagay yung dumi? So, here na lang. Masarap! Sobrang lambot ng chicken feet. Tama lang yung alat.
Actually, this is parang something new na may pagka Malay and Chinese yung ano yung lasa. Parang, Next natin to. Parang Japanese kinemberlu, Japanese style na may crab stick. Try natin. Sausaw natin sa toyo. Wala kasi sila dito toyo kalamansi, mga bakla. Try natin. Masarap. Parang ano. Thank you. Parang siyang ano. You don't have. Do you have like tissue or okay. So ayun, dumating na nga yung laksa natin. So eto, nasa siyang ano, dahil doon sa ano, sa nori, tapos yung crab stick, naglasa siyang ano, Japanese siomai sa atin ng Master Siomai. As eto ano to, Chad? Seafood siomai. Try natin. Let's try. Try natin. Parang nabibili lang naman to sa Pinas. Very common na dumpling sa Pilipinas. Walang ano special. Nothing special. Ito. Ano to? Parang seafood kinemberly lang na may mga mushroom, no? Parang kalasa siya nung Japanese siomai. Masarap din. Fairness. Hindi ko bet yung siomai. Kasi very common. Yan sa Pinas. At syempre, meron tayo dito ang fried wonton. Ayan. Sausaw natin. Naririnig yun mga bakla. Ang harap, ang crispy. Ang sarap. Bakit ganun ang sarap? Hindi sa pagiging OA ha. Pero masarap yung fried wonton. May iba siyang lasa na parang medyo cheesy yung loob. Tapos ang nagpasarap doon is yung crispiness nung molo wrapper. Yung fairness, masarap. Kuha tayong chili paddy. Pampatanggal umay. Masarap. Oh my God. Sarap nun. Saka itong chicken feet. Promise. You can never go wrong with a chicken feet here. Oh, you can never go. Harap. So for me, yung dim sum nila dito, recommended siya. Kung gusto niyo pumunta dito sa Georgetown, if you want to try the dim sum, you can visit here. Kasi first of all, hindi siya pork. Lahat siya is halal food. So kasi more on Muslim Muslim talaga yung mga target. Muslim people talaga yung target nila dito. And surprisingly, nakuha nila yung touch, nakuha nila yung lasa ng Chinese food. Actually, yung iba better pa, like this one, the chicken feet. Kasi yung chicken feet sa atin, Chinese chicken feet is orange eh. In fairness naman. Try naman natin yung laksa. The famous laksa. Sarap to die. Sarap na naman. Hindi ko pa nga natitikman to, mga mima. Ayan. Laksa. First time ko matitikman to. Try natin. My God. So, noodles siya. Parang lasang parang amoy kipay. Parang amoy kipay. Try nga natin yung laksa. Kasi ito daw isa to sa mga famous food dito sa Penang. Let's try.
Masarap. Maasim. And malalasahan mo yung sibuyas, yung jibuyas. Tapos masarap yung rice noodles. Tapos medyo maanghang lang. Tapos mararamdaman mo tong minty flavor nito. At yung parang anong tawag doon? Meron ditong lasang kinemberlo eh. Ewan ko kung ano ba to. Ito talong. Ano pa ba? Parang lasang may lasang... Ano yung tanglad? Ayun yung naglalasang tanglad. Para lasa siyang tom yum na sinigang na maanghang na medyo maalat. Masarap. First time ko ng laksa ha, pero masarap siya. Penang laksa. Shoota. Diyan, akala ko laman. Luya pala, punyeta. Ayun, lamdam mo pa rin pala yung luya. In fairness, masarap siya. Kahit wala siya masyadong laman, more on noodles and gulay, sibuyas, tapos tanglad. Ang sarap. Sarap. So kung pupunta kayo dito sa restaurant na to, recommended to ni Akla. Masarap na, mura pa. So, tignan pa natin kung saan pa tayo dadalhin ng ating mga paa at saan pa tayo kakain dito sa Penang. Ayun mga Akla, nakikita nyo ba yan? Grabe yung pila sa Chendol. Ang dami namang kainan ng Chendol dito mga bakla. Pila ng PBB audition talaga, te. Umalis tayo dyan, Chad. Nakakaloka nga pa ng pila, diba? Ayan o, kita nyo ba yan? So hanap tayo ng panghimagas natin mga mima para mamaya na ulit tayong gabi kakain. Nakakaloka, ang daming tao. May uwi sinagan sa bahay. Ito at ito ang Chad! Nandito nga tayo sa Dessert All Time Delight. Dito lang yan sa Georgetown, particularly sa Kimberly Street again. So maraming kainan dito sa Kimberly Street. So if you're going to visit Penang or Georgetown, make sure na dito kayo malapit sa mag-book ng hotel. So tikman na natin tong chendol. Tong chendol is parang halo-halo ng Malaysia. Sarap. Nangingibabaw yung arnibal. Yung arnibal na ginagamit na dito is made from Melaka, which is gula Melaka. So arnibal siya. Which is, dito sa Penang Chendol, meron siyang parang spaghetti gulaman na green, pandan. Tapos merong red bean. Tapos merong gula Melaka, which is yung arnibal. And then, coconut milk, yung nilagay ni Kuya kanina. Grabe. Ang sarap. Tapos, lasang-lasa yung coconut milk. So itong Penang Chendol nila dito, in fairness, napakamura ha. 5 ringgit lang. So it will cost you like, in Philippine peso, parang nasa 55 pesos. Ang sarap. Kung nakita nyo kanina mga Akla, ang daming pila doon, di ba? Yung kasi parang famous chendol na bilihan dito sa Penang. So ako naman, di naman ako magpapakamatay doon para pumila pa. Kasi nakatiin na rin naman ako ng chendol and gusto ko nga malaman, dahil dito nang galing yung chendol, tingnan natin kung parehas pa rin ba yung lasa na nakakain namin sa Kuala Lumpur. Sa kasabi nga ng mga kaibigan ko na mapupunta dito,
sobrang init ka daw sa Penang. Pero ngayon, hindi naman namin siya masyadong feel. Kasi parang makulimlim, umuulan, tapos biglang araw lang. So, hindi masyadong mainit or hindi naman ganun kainitan. So, yun nga mga akla, if you're going to visit Penang, please make sure na you're going to try this famous, chendol. Kasi siya, para siyang halo-halo sa atin, nagbibigay siya ng refreshment. Tapos tamang-tama lang din yung tamis, tamang-tama yung lasa ng red bean. Tapos ang ganda ng combination ng ng coconut milk. Ramdam na ramdam mo sa katong spaghetti na nagulaman. In fairness. Mura na, masarap pa. Recommended to ni Akla. So, punta kayo dito sa shop na to. Sa halagang 5 ringgit, pawi ang inyong ang inyong pagod at saka paglalati. Charot! Ang buratchi na bakla. Payo ko na sa tantanan. Sarap! Sarap! Tapos na nga tayong kumain ng mga Penang foodies. Dito lang yan sa Georgetown, Penang. At ayun na nga mga akla, sa kasamaang palad, Diyos ko dahil, ang Julanis Morissette hindi tumitigil simula alas 5 ata ng hapon hanggang ngayon. So hindi kami makalabas ni Chad kasi nga plano sana namin pumunta ng Penang Street Wall Art kasi nga isa yun sa mga pinaka-famous landmarks dito sa Penang. Saka yung mga iba pang pwedeng puntahan na, Diyos ko dahil, ang hirap puntahan ng umuulan kasi nga, ewan ko ba, pabugso-bugso yung ilan. Ayan sinasabi ko sa inyo. Julanis Morissette mga bakla. Ayan, naririnig nyo? Ayan Day, jumujulan talaga. Ayan sobrang lakas talaga ng ulan dito. Ayan grabe. Kita nyo yan? Ayan nakikita nyo yung namin, yung bintana namin. Ayan grabe. So ayun mga akla, gustuhin man namin na igala pa kayo dito sa Penang. Limited na yung time namin dahil nga bukas uuwi na rin kami. So after this mga akla, kakain na lang kami ni Chad sa mga restaurants dito dahil hindi na nga rin kakayaning mag-night market. Diyos ko dahil nga grabe yung ulan, ayaw magpaawat. At saka, Diyos ko dahil dami ko na rin naman naibigay sa inyong mga tips, saka mga lugar na pwedeng puntahan at kainan dito sa Penang. Marami na kayong nalalaman. Dapat na rin kayo So ayun, I hope na meron kayong mga nakuhang mga tips, nakuha kayong mga information if you're going to visit Penang one day dito pag nag-travel kayo sa Malaysia. So ayun mga akla, diba? Until our next travel, I hope na diba, tuloy-tuloy pa rin ang support niyo sa akin. And thank you very much sa walang sawang pag-support at panonood nyo sa aking YouTube channel, Energy Channel. So if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayo updated sa aming mga next videos. Kaya mga akla, see you on our next vlog and adventures. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Bye! Ayan na nga mga mima, sinasabi ko sa inyo ay paawat ng ulan, diba? Nakakabwisit, Di man lang kami pinagbigyan, 2 araw at 3 araw lang pala kami dito sa Penang, ay tumigil lang ulan, nanggigigil ako, Charot! Lakas ng ulan, bagyo-bagyuhan, Di man lang pinaranas sa amin yung mga iba pang tourist destination dito, Shoota. Charot!